Habang binubuhos ang sabaw, amoy na amoy mo na ang aroma. Hudyat din ito na ready na at pwede na kumain. Ilang oras pinapakuluan para ma-achieve ang napakalambot na karne. 3 oras lang sila nagtitinda kaya ang mga parokyano ay nakapila na agad para hindi mahuli sa pagtikim ng nilagang baka ni Aling Queenie. Ako po si Josephine Islaon. Tendera po ako dito sa kainan sa Floodway. Ito po sa tulay na sa tapat ng terminal. Meron po kami mga paninda na bulalo or nilaga. May iba't ibang ulam din po kami. Araw-araw, iba-iba po ang putahe namin. Ito po, kaya po siya tinawag na, ang iba po kasi, tinatawag nilang bulalo. Kasi daw baka daw. Pero ang iba, sabi nila, nilaga daw. Kasi nilaga daw, wala naman daw gulay. Kaya tinawag siya nilaga. Nagsimula po to 10 years ago na po siya itong tinutindahan na to. Ang aking amo po ay, ang pangalan po niya ay si Queenie Patrimonio. 4 po kami magkakasama dito, nakatulong ni ate. Nagsisimula po kami ng 2:00, open na po kami. Maluluto po yung bulalo, sinasalang namin ng 2:00, maluto siya mga 4 o'clock. Sinasalang po namin po to sa kalderong malaki doon sa labas, doon sa may uling. Di uling na may exhaust fan. Maluluto po siya ng mga 4 o 5. 2 oras pa lang po, nauubos na po. Hindi po kami naabutan ng tanghali. Maaga po lang, kailangan po kung darating po kayo, madaling araw, 4 o'clock, para hindi po kayo maubusan. Naranasan namin nung pandemya, ang hirap po kasi sa customer, isa lang. Na bawat isang lamesa, isa lang. So, yung dati po baso, ngayon naging disposable kutsara ang ginagamit namin. Saka yung basong disposable kasi iningatan din po namin ang kumakain sa amin. Minsan naman malakas siya, minsan mahina. So hindi naman po parehas ang takbo ng araw-araw na nakita. Noong nagsisimula pa lang po kami, syempre nagsisimula pa lang, hindi pa masyadong, hindi pa kilala itong kainan na to. Konti pa lang. So yung tumagal-tagal na, nagkaroon na siya kami naging customer. So doon na dumarami ang aming customer. Binabalik-balikan dito, syempre, yung kaming mga katulong na mababait, syempre, maano kasi kami mag-assist sa mga customer, lagi kaming always smile. Yung bulalo po, kaya binabalik-balikan, naiiwan yung naiiwan po yung laman, hindi po yung sabaw po ang natatapon. Yung sabaw po ang binabalik-balikan nila. So, tinitake out na lang po. Sa ganitong ulam na ganito po na 90 pesos, solve na po kayo. Ready na nga ang nilagang baka. Maglalagay ng karne at buto-buto sa mangkok. Kasunod nito ay bubudburan ng sariwang dahon ng sibuyas at bubuhusan ng malasa at mainit na sabaw. Huwag na nating patagalin. Tikman na natin ang nilagang baka ni Aling Queenie. Tikman natin nilagang baka. Lambot.
Malambot. Ayan, no? Ayan. Baba. Sarap. Ating sabaw. Sarap. Ang lasa ng sabaw nila. Ano? Buto-buto. Worth 90 pesos lang. Very worth it. Pwede nyo na sigurin to. Ito lang yan sa may manggahan. Stop! Ito po kasing bulalo or nilaga na tinatawag nila. Sabi daw nila, pag pumupunta sila dito, nakakawala ng pagod, pag laseng, nakakawala ng hangover. Mga lovers, dito rin pumupunta, may nagde-date, karamihan, maraming mga pulis, toro, MMDA, na kumakain dito sa amin. Iba't iba. Ang sekreto po ng nilaga namin or bulalo, kaya po binabalik-balikan to, ay syempre, unang-una, yung pagmamahal na sa pagluluto. Siyempre, kung hindi mo mahal ang niluluto mo, sasarap ba yung kinakain? Hindi lang tungkol yan sa ingredients, kundi pati sa sarili mo. Kung pupunta po kayo dito sa kainan namin, 2 o'clock po ang bukas namin, open na po kami. Mga 4 or 5, pwede na hong kumain. 90 pesos lang po ang per order. May papaitan po din kami, 60 pesos lang. Merong iba't ibang ulam. Dito po yan makikita sa Manggahan Floodway. Sa mga nanonood po, iniimbita po kayo dito na pumunta dito sa kainan namin sa ilalim ng tulay sa Floodway or Life Homes kung tawagin. Mura lang, sulit na, mabubusog pa kayo. Sa kanin, wala kayong masabi. Kung gusto nyo ng murang-murang ulam, marami din po kami. May 30, may 60, may 50, 35. Sulit na sulit po. Kaya po, asahan namin ang pagpunta nyo rito sa aming kainan at tikman po ang masarap na sabaw ng nilagang baka or bulalo.